Ako si Jade Buhoy, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, panibagong phreatic eruption ibinuga ng Bulkang Taal. Dismiss Mayor Alice Guo, isiniwalat ang importanteng personalidad kaugnay ng iligal na pogo. Vice President Sara, iginiit na hindi magbibitiw sa pwesto. General na nanguna sa operasyon sa KOJC compound, itinalaga bilang pinuno ng CIDG. DND, suportado ang pagpapatibay ng Samahan ng Disaster Response ng Pilipinas at Estados Unidos. Mandaluyong LGU, nagsagawa ng libreng kasalan para sa mga bilanggo. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Isang minor phreatic eruption ang muling naobserbahan sa aktibidad ng Bulkang Taal kahapon mag-alas 2 ng madaling araw. Ang pagsabog na ito ay tinatawag sa lugar na Pusngat, isang kaganapan ng pagsabot at pagsingaw ng plume na umaabot hanggang 600 metrong taas patimog kanluran. Sa kabila nito, nananatili pa rin ang Alert Level 1 status sa naturang bulkan. Ang Department of Health o DOH ay nakikipagtulungan sa Philippine Institute of Traditional and Alternative Health Care ay nagsagawa ng Traditional Complementary and Integrative Medicine o TCIM at Generic Medicine Expo kamakailan sa Mandaluyong bilang pagdiriwang ng Generics Awareness Month ngayong Setyembre. Ang nasabing kaganapan ay may temang Honoring Tradition, Embracing Innovation, Integrating TAHC into the Universal Health Care na layon umanong pataasin ang pangangailangan para sa mga generic medicine upang hikayatin ang mga pasyente na sundin ang tamang paggamot at isulong ang makatwirang paggamit ito para sa mas mabuting pamamahala sa kalusugan. Itong kamakailan lang ay 18 dating miyembro ng New People's Army o NPA ang tumanggap ng 360,000 piso na livelihood assistance mula sa Department of Social Welfare and Development sa Gihulingan City, Negros Oriental. Sumuko ang mga benepisyaryo sa Gihulingan City Task Force to End Local Communist Armed Conflict o GCTF-LCAC at 62nd Infantry Battalion ng Philippine Army. Samantala ay nangako naman ang 62nd IB na ipagpapatuloy ang kanilang pakikipagtulungan at suporta sa mga inisyatiba ng gobyerno para sa mga rebel returnees upang mapanatili ang kapayapaan at kaunlaran sa Central Negros. Isang mahalagang personalidad ang isiniwalat ni Alice Guo sa nakaraang executive session sa Senado. Ayon sa mga senador, tumutugma ito sa naging teorya ng komite noong nakaraang mga pagdinig. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Kinumpirma ni Senator Risa Hontiveros na isa umanong crucial personality ang isiniwalat ni dismissed Mayor Alice Guo. Ito ay isa nangyaring executive session nitong Martes sa Senado. Bagamat malaking personalidad ang isiniwalat ni Guo, hindi pa rin umano satisfied si Senator Hontiveros. Ngunit tumutugma umano ang isang tao sa nakaraang teorya ng mga senador na sangkot sa iligal na operasyon ng pogo sa bansa. Saglit lamang ang itinagal ng naturang session dahil may kasunod pang pagdinig ang mga senador. Bagamat di nakadalo si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, sinabi niyang pareho lamang ang pangalan na isiniwalat ni Guo sa sinulat niyang pangalan noong nakaraang pagdinig. Ngunit ayon naman kay Senator Bato de la Rosa at Senator JV Ejercito, malaki ang naitulong ng sesyon sa isinasagawang investigasyon sa mga pogo. Naniniwala si Ejercito na mayroon pang malalaking personalidad sa likod ng investigasyon. Pabor din umano ang senador sa posibilidad na maging state witness si Guo. Pero pagigit niya, ito ay kung mapatunayang least guilty ang sinibak na alkalde. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network.
Sa ating ulat panahon, asahang magiging maulan sa ilang bahagi ng Visayas, Mindanao at Palawan ngayong araw. Ito ay dahil sa umairal na Intertropical Convergence Zone o ITZZ na mawalawakang makakaapekto sa Eastern Central Visayas, Caraga, Northern Mindanao, Zamboanga at Palawan. Habang easterlies pa rin ang nananaig na klima sa Bicol Region at lalawigan ng Quezon. Susunod sa News Force. Speaker Martin Romualdez binalaan ang mga importer ng bigas ukol sa price manipulation. LTO itinuturing iligal ang online driver's license assistance. Vice President Sara iginiit na hindi magbibitiw sa pwesto. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Iginiit ni Vice President Sara sa isang press briefing na wala siyang planong magbitiw sa pwesto. Ito ay matapos ang pahayag ng ilang kongresista na mag-resign na ang bise dahil sa hindi pagdalo sa budget deliberations ng OBP sa Kamara. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Naglabas na ng pahayag si Vice President Sara Duterte ukol sa hamon sa kanyang magbitiw sa pwesto. Binigyang diin ni VP Sara sa isang press briefing sa Mandaluyong kahapon na hindi siya magre-resign. Aniya dahil ito sa mga taong naniniwala sa kanya na magagampanan ang kanyang mandato sa bansa. Kasama sa mga kongresistang hinamon na mag-resign si VP Sara ay si House Assistant Majority Leader Gil Bungalon dahil umano ito sa hindi pagdalo ng bise sa budget deliberations ng Office of the Vice President sa Kamara. Hindi na umano nakikitaan ng interes ang bise sa kanyang trabaho. Tugon naman ni VP Sara sa mga taong naniniwala lamang siya nakikinig at hindi sa mga umano'y batang mambabatas. Dinipensahan din ni Duterte ang kumakalat na litratong pumunta siya sa beach sa nakatakdang araw ng budget deliberations sa plenaryo. Aniya bumisita lamang siya sa ilang mga barangay sa isla para alamin ang kanilang problemang kinaharap. Matatandaang sinabi ni Duterte sa isang liham na ibinibigay na nito sa Kamara ang desisyon na 2 billion pesos proposed budget ng OVP sa taong 2025. Kumpleto naman umano ang kanilang isinumiteng dokumento kaugnay ng nasabing budget request. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, aprobado na sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara ang House Bill 10800 o ang General Appropriations Bill na nagkakahalaga ng 6.352 trillion pesos. Ang detalye tunghayan sa ulat ni Princess Castro. With the eventual approval of the nation's 2025 budget not far behind, the national government is more than ready to finance and implement its future initiatives and flagship projects. Yan ang mga kataga ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez matapos ang adjournment ng mga sesyon sa plenaryo ng kapulungan na makinatawan nitong gabi ng Miyerkules. Ito ay kasunod ng pag-aproba ng mga mambabata sa ikatlo at huling pagbasa ng House Bill 10800 o ang General Appropriations Bill para sa pambansang budget na 6.352 trillion pesos sa taong 2025. Pinuri at pinasalamatan ni Romualdez sa mga miyembro ng kapulungan sa pagsisikap at dedikasyon na kanilang ipinamala sa 2 linggong debate sa plenaryo para sa komprehensibong pagtalakay at pag-usisa sa budget. Bagamat hindi sumipot hanggang sa pinakahuling pagdinig si Vice President Sara Duterte, ay kabilang sa mga tinapos sa deliberasyon sa kapulungan ay ang budget ng Office of the Vice President. Matatanda ang kamakailang naging usap-usapan ng umano'y pinaplanong impeachment kay VP Sara dahil sa pagkabigong magampanan ng ilan sa mga tungkulin at responsibilidad nito
bilang bise. Ngunit ito ay pinabulaanan ng Kamara de Representantes at iginiit na walang mga ganitong pag-uusap na nagaganap sa Kongreso. Sa kabila ng hindi pagsipot, sinabi ni Romualdez na mahalaga pa rin anya na magkaroon ng budget ang OVP. Ito ay para maituloy ang paglilingkod sa bayan at hindi nararapat anya na tanggalan ng kabuwang budget ang tanggapan dahil lamang para maparusahan si Duterte dahil sa kawalang galang na ipinamalas nito sa mambabatas. Dahil dito, nagpasya na lamang ang Kamara na tapyasin ng 1.29 bilyon ng budget at panatilihin ng 733 milyon pesos na alokasyon sa OVP. Samantala, pinuri naman ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang parehong kapulungan ng 19th Congress para sa kanilang pagpapakita ng pagkakaisa sa pagsusulong ng mga prioridad na panukala. Dagdag pa rito ay inaasahan ng Pangulo na maipasa ang pambansang budget bago sumapit ang Pasko. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network. Kamakailang nagbabala si House Speaker Martin Romualdez sa mga rice importers matapos ang kanilang pag-inspeksyon sa 800 sisidlan ng imported na bigas na siyang maaaring magbadya ng manipulasyon ng presyo nito. Para sa buong detalye, tunghayan ang ulat na ito. Pinangunahan ni Speaker Ferdinand Martin G. Romualdez ang inspeksyon sa Manila International Container Port matapos may ulat ang 800 containers na naglalaman ng 23 milyong kilo ng imported na bigas. Ayon kay Romualdez, layunin ng inspeksyon na labanan ang rice hoarding at smuggling upang tiyakin ang abot-kayang presyo ng bigas para sa mga mamamayan. Kabilang din sa nasabing inspeksyon ay ang mga opisyal ng Bureau of Customs o BOC sa pangunguna ni Commissioner Bienvenido Rubio kasama sina Representative Erwin Tulfo at Representative Ed Vicya. Dagdag pa rito, nagbabala din si Romualdez sa mga importers na huwag samantalahin ang 30 araw na reglementary period bago i-withdraw ang kanilang mga shipment. Aniya, ang ganitong taktika ay parang hoarding na maaaring magpataas ng presyo ng bigas at makasama sa mga consumer. Bahagi nito, iniutos din ni Romualdez na pabilisin ang pagpapalabas ng mga container ng bigas upang maiwasan ang pagkaantala sa supply ng pagkain. Samantala, ang Bureau of Customs ay nagpahayag ng kahandaang agapan ang anumang pagkaantala at ituring na abandonado na ang mga shipment na lalampas sa 30 araw na limitasyon. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Itinalaga bilang Director ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG si Police Brigadier General Nicolas Torre III. Si Torre ay dating Davao Police Regional Director na nanguna sa manhunt operation kay Pastor Apollo Kibuloy sa Kingdom of Jesus Christ Compound. Samantala, inilipat si dating CIDG Chief Police Major General Leo Francisco sa Personnel Holding and Accounting Unit sa Camp Crame. Nakitaan ng Department of Transportation o DOTR ng potensyal ang bike lanes sa Bacoor, Cavite para maibsan ang nararanasang tindi ng traffic sa lungsod. Kaya't palalawakin pa ito. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Ibinahagi ng Department of Transportation o DOTR na palalawakin nito ang mga bike lanes sa Bacoor City, Cavite, partikular na sa Bacoor Boulevard, Bacoor Imus Diversion Road at Emilio Aguinaldo Highway. Anya, ito ang nakikitang paraan ng ahensya para maibsan ang lumalalang traffic sa lungsod, kaya't hinikayat dito ang mga siklista na makibahagi sa active transport program ng ahensya. Naniniwala rin si DOTR Secretary Jaime Bautista sa benepisyo ng pagbibisikleta para sa mga residente ng Bacoor dahil anya mayroon din itong magandang dulot sa kalusugan. Asahan naman na matatapos ang konstruksyon bago ang araw ng Pasko dahil inatasan na rin ni Jaime ang mga kontraktor na tapusin ito bilang regalo para sa mga taga-Bacoor. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network.
Babala sa publiko, illegal ang mga driver's license assistance na alok online kaya't payo ng Land Transportation Office o LTO wag nang tangkain pang tangkilikin ang mga ganitong serbisyo. Makibalita kay Danizel Lopez. Nag-abiso sa publiko ang Land Transportation Office o LTO ukol sa mga kumakalat na driver's license assistance sa online platform. Pahayag ng LTO, hindi nito nirerekomenda ang pagkuha ng lisensya o anumang serbisyo sa platapormang Facebook dahil tanging sa tanggapan lamang ng ahensya ang legal na proseso. Isa na ritong binanggit ng LTO ang Facebook page na Driver's License Online Assist LTO Quezon City na hindi pinapatangkilik ng ahensya sa publiko. Binigyang diin din ito na haharap sa parusa ng pagkakakulong at multa ang sinumang mapatunayang may sala sa pag-alok ng ganitong iligal na serbisyo. Mapapansin na noon pa man ay kumakalat na ang mga transaksyon online para sa umano'y mabilis na proseso ng lisensya at mas pinadali kung saan ang kapalit ito ay malaking halaga ng pera. Nananatili naman ang payo ng LTO na tanging sa opisyal na mga communication channel lamang tumutok o magpadala ng mensahe para sa lehitimong impormasyon. Danizel Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Inilabas na ng Administrasyong Marcos ang opisyal na senatorial line-up nito para sa paparating na 2025 national and local elections. Alamin ang detalye sa ulat ni Francis Riodique. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagpapakilala ng kanilang official senatorial lineup para sa 2025 national and local elections. Naganap ito sa isang show of strength ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas na ginanap sa PICC kaninang umaga. Kasama sa nasabing lineup sina DILG Secretary Benhur Abalos, Makati Mayor Abby Binay, Senator Pia Cayetano, dating Senador Ping Lacson, Senator Lito Lapid, Senator Amy Marcos, former Senator Manny Pacquiao, Senator Bong Revilla, former Senator Tito Soto, Senate Majority Leader Francis Tolentino, Congressman Erwin Tulfo at House Deputy Speaker Camille Villar. Ang formal na pagpapakilala ay kasabay ng isang manifesto para sa malawakang alyansa ng mga sumusunod na partido kabilang ang Partido Federal ng Pilipinas, Lakas Christian Muslim Democrats, Nationalist People Coalition, Nationalista Party at National Unity Party. Ang nasabing convention ay dinaluhan rin ng mga bago at lumang alyansa sa loob ng Partido Federal na sa ngayon ay handa ng sumabak sa tatahakin ng alyansa sa 2025 midterm elections hanggang 2028 presidential elections. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Susunod sa News Force. DA inulunsad ang Kalikhasan Art Exhibit at Music Festival. DND suportado ang pagpapatibay ng Samahan ng Disaster Response ng Pilipinas at Estados Unidos. Ilang government bodies nagsagawa ng bloodletting activities sa Pasig City. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Sa patuloy na pagpapatibay ng relasyon ng disaster response ng Pilipinas at Estados Unidos, ay kamakailang na mahagi ng emergency relief supplies ang US sa isang EDCA site sa bansa. Tungayan ang ulat ni Princess Castro. Suportado at malugod na tinanggap ng Department of National Defense o DND Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang mga emergency relief supply na handog ng Estados Unidos.
Ang mga supply ay personal na iniabot ni U.S. Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlslon, katuwang ang United States Agency for International Development o USAID sa Fort Magsaysay sa Nueva Ecija na isa sa mga lugar sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA site sa bansa. Ang tulong na ito ay layong palakasin ang kahandaan ng Pilipinas sa mga paparating na sakuna sa pamamagitan ng mga emergency shelter grade tarpaulin at mga shelter repairs gaya ng lagari, pala, tali, martilyo at pako. Bukod dito ay mayroon ding mga gamit sa pagluluto gaya ng kawali, kaldero, mangkok, plato, kutsara, tinidor, sandok at marami pang iba para sa 10,000 individual. Samantala ayon kay Defense Secretary Teodoro, ang ugnayang ito ay mahalaga sa pagpapahusay ng katatagan ng National Disaster Risk Reduction and Management Council na lubos niyang ipinagpasalamat sa US. Sa kabuuan, tinatayang higit 19 bilyong piso na ang naibigay na tulong ng Amerika sa Pilipinas para sa disaster relief at recovery aid mula pa noong taong 2010. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network. Pinangunahan ni Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang Kalikasan Art and Photo Exhibit at Music Festival sa DA Central Office sa Quezon City noong ika-25 araw ng Setyembre. Ayon sa ahensya, layunin ng programa na ipakita ang talento ng mga opisyal at kawani ng DA habang nagsisilbing fundraising activity para sa mga empleyadong nangangailangan. Binigyan diin ni Secretary Laurel ang kahalagahan ng inobasyon at pagiging malikhain ng mga pampublikong lingkod para tugunan ang mga hamon sa sektor ng agrikultura at pangisdaan. Magkatuwang na nagsagawa ng bloodletting activity ang mga kagawaran, ahensya at organisasyon ng gobyerno nitong Miyerkules sa PhilSports Complex sa Pasig City. Ang sanib-puwers ng programang ito ng Philippine Coast Guard, Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, Department of Budget and Management o DBM, Philippine Red Cross, Philippine Coast Guard at Philippine Sports Commission ay may temang Dugtong Buhay Movement. Layo nitong hikayatin ang mga empleyado ng mga government bodies na tumulong sa pagdugtong ng buhay sa pamamagitan ng pagbibigay ng dugo sa PRC. Sa kabuuan, nakalikom ang mga naturang kawani ng gobyerno ng 313 units ng dugo. Magandang balita para sa mga Makatizen. Dahil muling isasagawa ang kadiwa ng Pangulo sa Makati City Hall Quadrangle mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ito'y gaganapin sa ika-unang araw ng Oktubre, 29 ng Nobyembre at ika-27 naman para sa buwan ng Disyembre. Asahan ang mga murang bilihin gaya ng prutas, frozen meat, gulay at iba pang direktang nagmula sa mga local farmers. Kamakailang idinaos ang kasalan sa piitan na hatid ng lokal na pamahalaan ng Mandaluyong para sa mga bilanggo at kanilang kabiyak. Ayon sa alkalde nitong si Benjamin Abalos Sr., ito ay bahagi ng programang nagbibigay ng pagkakataon upang magbago ang mga PDL sa lungsod. Para sa buong impormasyon, tutukan ang kaganapang ito. Habang buhay na sumpaan, kahit rehas ay hindi makakahadlang. Yan ang hatid ng Mandaluyong Local Government Unit para sa mga persons deprived of liberty o PDLs na gawing legal na ang pagsasama sa kanilang mga asawa. Hatid lamang ito ng kanilang programang Kasalan sa Piitan. Bahagi pa ng lungsod sa naganap na kasalan, pinagkaisang dibdib ang 29 na PDL sa kanilang mga live-in partners na siyang naganap sa Mandaluyong City Jail. Hindi lamang kasalan ang hinandog ng lungsod sa pamumuno ni Mayor Benjamin Abalos Sr., kundi may prenup package din at food packs sa bawat mag-asawa upang mapagsaluhan ng kanilang mga pamilyang nakasaksi sa okasyon. Paglilinaw din ng alkalde na ang kasalang ito ay kanilang paraan upang hikayatin ang mga PDLs na magbagong buhay sa pagiging malapit sa kanilang pamilya bilang bahagi ito ng reintegration at reformation program ng pamahalaang lungsod. Jade Buhoy, nag-uulat
para sa One Media Network. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, panibagong phreatic eruption ibinuga ng Bulkang Taal. Dismiss Mayor Alice Guo, isiniwalat ang importanteng personalidad kaugnay ng iligal na pogo. Vice President Sara, iginiit na hindi magbibitiw sa pwesto. General na nanguna sa operasyon sa KOJC compound, itinalaga bilang pinuno ng CIDG. DND, suportado ang pagpapatibay ng Samahan ng Disaster Response ng Pilipinas at Estados Unidos. Mandaluyong LGU, nagsagawa ng libreng kasalan para sa mga bilanggo. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at update sa aming Facebook page, facebook.com/One Media Network. Ako si Jade Buhoy at ito News Force.